Today is the last Sunday ng buwan ng July. At kalahati na naman ng taon, napakabilis ng araw at oras, buwan, taon. Tapos kung mabagal ka talaga, mapapag-iwanan ka dahil ang oras ay hindi nag-aantay. So, tingnan ko kung itutuloy natin yung topic na faith o mag-iiba na tayo ng topic. So, nung mga nakaraan, ano pong natutunan natin? Anong natutunan natin about faith? 4D. Ano yung 4D? Daring. Yan. Defying. Hindi papahadlang. At yung norm, kaya niyang i-break yun. Kailangan niyang mag-isip outside the box. So ngayon, tanong, meron ka na ba? Tanongin mo yung katabi mo, meron ka na? Sure ka na? At masusubok kung meron kang 4D, pag sa actual na yan. Okay? So today, ang topic po natin ay yung pananampalataya ni Father Abraham. Kilala niyo sa Father Abraham? Has many children? Many children? Has Father Abraham. So si Father Abraham, mahabang buhay at marami anak. Kasi sa umaga, ang kanyang paboritong gawin? Kape at rosaryo. Rosaryo! Kape! Joke lang yun. Baka sabihin nila nasa Bible yun. Wala sa Bible yun. Okay, si Abraham ay tinagurian na tatay ng pananampalataya. Okay? So dito tayo mag-aaral ngayon. Let's pray. Let's bow our head. Panginoon, pagpalain mo ang mga kwento at mensahe mo na pag-aaralan namin ngayon. Hayaan mo na ang banal mong spirito ang mag-take over ngayon, Lord, sa akin at sa bawat isang nandirito sa aming pakikinig. Lord, maintindihan namin ito. Maibaon sa puso namin at kagaya ng binhi, Panginoon, natutubo, magkakaroon kami ng faith na growing faith. At itong faith ni Amang Abraham ay matutunan namin, magaya namin at may pamuhay po namin ito. Lukuban mo kami ng presensya mo at balutan na yung banal na dugo at hayaan mo yung mga anghel mo ang pumaligid sa amin that no works of the enemy can hinder us, can disturb us, and steal the word na itatanim mo sa puso namin. Be glorified, Lord, and we thank you sa gagawin mong pagbabago at himala sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Galatians 6, PTP version, sabi dito, Abraham, our father of faith, believed God. Una, bakit siya father of faith? When it comes to religion, meron pong tatlong monotheistic religion. Pag sinabing mono, isa. Isa ang Diyos na pinaniniwalaan. Pag sinabing poly, marami. Okay? So, monotheistic religion, una, ang relihiyon ng mga Hudyo. Ito yung religion ng mga Israelita na nakatira sa Israel ngayon. So, they believe in one God. Meron silang pinopronounce, dinideclare, sinasambit, kinakanta, Hear, O Israel, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul. So meron silang ganong confession of faith. Iisa lang ang Diyos. So kinikilalang founder ng Israel ay si Abraham. Okay? Kaya tinatawag siyang tatay ng kanilang pananampalataya ng mga Hudyo. Pero ang Christianity, pumapangalawa, ang pananampalatayang Kristiyano ay galing sa pananampalatayang Hudyo. Naniniwala sila sa lumang tipan, naniniwala din tayo sa lumang tipan. Pero yung bagong tipan, hindi naniniwala ang mga Hudyo doon. Kasi nga, karamihan ng Hudyo until now, hindi naniniwalang si Jesus ang Diyos. Hindi sila naniniwalang si Jesus ang Messiah. Pag may nakausap kang Hudyo, until today, sasabihin nila, anak lang yan ng karpentero. Ordinaryong tao lang yan.
Nakalbudol lang siya ng group of 12 and some people na napasunod niya pero they don't believe that He is God. Pero may movement din sa Israel na yung tinatawag na Messianic Jew, parami na rin sila, marami ng Hudyo na naniniwala kay Jesus dahil nababasa nila ang lumang tipan, nandun si Jesus sa Book of Daniel, sa Book of Isaiah. So itong pananampalataya ng Hudyo napasa sa Christianity. Naniniwala din tayo na iisa lang ang Diyos. Pagamat nalilito din ng mga Hudyo, pati Muslim, dahil meron tayong Trinity. One God in three person. So, iisa lang ang Diyos pero tatlo persona. Parang tatay lang. Tatay ka sa anak mo, asawa ka sa misis mo, anak ka sa magulang mo. Isang tao, tatlo ang personalidad mong ginagampanan. Parang ganun din ang Diyos. And then yung pangatlo na lumitaw mga 600 AD, yung Muslim. So itong Muslim ay naniniwala din na isa lang ang Diyos. Okay? Si Allah. Pero naniniwala sila na si Abraham din ang kanilang pinagmulan. Totoo naman yan sa Bible dahil yung unang-unang anak ni Abraham sa isang Egyptian woman na kagagawan ng misis niya pero pagkatapos magkamali, binintang sa kanya lahat. Sounds familiar ba yan? Ikaw nag-utos, tapos nagkamali, bigla ako sinisi mo. So ganun yung nangyari eh. Ngayon nagkaroon ng anak na si Ismael. At yun ang paniniwala na founder ng Arab nations, ng Muslim, pero actually walang Islam sa Old Testament, walang Muslim. Lumitaw lang yan nang lumitaw si Muhammad. Arab, meron. Pero Muslim, Islam, wala. AD 600 lang yan lumitaw. Nauna ang Judaism, nauna ang Christianity bago sila. Kaya may nagkiklaim, Genesis 1:1 pa lang daw, wala pa kang tao nun, nandun na raw ang Muslim, wala po. Kaya nga ang conversion ng mga Muslim ngayon sa mga Christian, balik Islam. Kasi nauna daw sila. Hindi totoo yun. Ang nauna sa Genesis 1:1, in the beginning, anong nakalagay? Anong nakalagay? In the beginning, God. And He created the heavens and the earth. Pag bumalik tayo sa beginning, God. So, ang ginagawa natin, hindi balik Islam, hindi balik Juhiya, balik Diyos. Kasi in the beginning, God. So, iniinganyo natin ang tao na bumalik sa Diyos by means of Jesus Christ, hindi religion. So, yun yung tama. Kaya may mga nagkiklaim na balik ganito, bahala kayo sa buhay nyo. So, Abraham, our father of faith, based on religion, Judaism, Christianity, and Islam. Pero, based on the Bible, hindi yun ang basihan. Sabi dito, bakit naging tatay siya ng pananampalataya? Because he believed God, and the substance of his faith released God's righteousness to him, so the true children of Abraham have the same faith as their father. And the scripture prophesied that on the basis of faith, God would declare Gentiles to be righteous. Ang basihan kasi ng pagiging matuwid, pagiging maayos o banal ay pagsunod sa kautusan. Yan yung batas ng mga Hudyo. Pero, nung dumating si Abraham, na founder din ng Judaism, ang basihan ng pagiging righteous ay hindi sa paggawa ng mabuti lang, kundi sa pananampalataya. Dahil nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So paano ka magiging justified kung wala ngang matuwid? Pero sa pananampalataya mo makukuha yung ginawang kamatayan ni Jesus at pagbayad, yung 7 components of salvation? Discipleship. Yung bayad sa Diyos, anong tawag ng dugo ni Jesus? Atonement. Yung bayad sa dyablo? Redemption. So dalawa yan. So ngayon, pag nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus, you will be considered justified, righteous. Bayad yung kasalanan mo dahil sa ginawa ni Jesus, hindi dahil sa ginawa mo. So nakukuha yon by faith. So God announced that the good news
ahead of time to Abraham. Through your example of faith, all the nations will be blessed. And so the blessing of Abraham's faith is now on our blessing too. So yung pananampalataya ni Abraham, sa lahat ng mananampalataya kay Jesus, meron din siya nito. So meron tayo dito as we listen to the Word of God. Ngayon, paano naging tatay ng pananampalataya si Abraham? Meron pong 3 bagay na pinagawa ang Diyos sa kanya na malulupit na bagay. Kaya siya naging tatay ng pananampalataya. Hindi siya pioneer, hindi siya originator ng faith dahil pag binasa niya yung Hebrews 11, meron pang Noah, si Noah by faith nagtayo ng arko, si Enoch by faith lumakad kasama si Lord at dahil sa kanyang sobrang close kay Lord by faith, hindi siya namatay, tinangay na siya sa langit sa sobrang close nila. So hindi siya ang pioneer, pero siya ang tinawag na ama. Bakit? Ito po yung dahilan, 3. May utos ang Diyos sa kanya na napakahirap sundin na iwanan yung kanyang comfort zone going to the unknown. Ang mga tao po ayaw na ayaw lumabas sa comfort zone. Dahil tayo, likas tayo na magkaroon tayo ng ito, comfort zone ko to eh. Pag wala ka doon, parang ang hirap kumilos. Ang hirap gumalaw. Kahit minsan yung comfort zone mo, yun na yung nagiging source ng stress mo. Kaya minsan kailangan mo lumabas sa comfort zone mo para matinuuli utak mo. Yung iba, kahit yung kaprasong kwarto, comfort zone niya na yan, kahit ang gulo-gulo. Yung comfort zone hindi necessarily maganda, pero yun yung nakasanayan mo na. Okay? So, ang hirap iwanan ng comfort zone, ang hirap nakasanayan mo na, iwanan mo pa. Pangalawa, imposibleng pangako, nakakatawang pangako, na siya ay magiging tatay ng mga bansa, samantalang baog yung kanyang misis na lola. Lola na baog pa. Tapos siya naman, 100 years na ang edad. Sabi ni Lord, magkakaroon kayo ng anak. Tawa silang 2 mag-asawa. Kaya ang ipinangalan ng Diyos sa anak nila is Bert Tawa. Hindi po, Isaac. Isaac, ang ibig sabihin ni Isaac, tawa. Okay, parang Bertawa lang din sa Tagalog. Pero sa English yon, Isaac means tawa. Laughter. Nakakatawa talaga. Imagine mo, 2 matanda, lolo, lola, baog pa, nanganak. Kung yan nangyari dito sa Antipolo, sa kapanahonan natin, machichismis siya at magtatawanan lahat ng nakakarinig. Diba? Number 3, sinurrender niya yung pinakamahalaga sa kanya sa altar para mawala, para patayin. Okay? So itong 3 ito, ang naging dahilan ng pagpapatibay at pagpapakita ng pananampalataya ni Abraham, kaya siya tinawag na ama ng pananampalataya. Unahin natin to. A very difficult command to leave their comfort zone into the unknown. Hebrews 11:8 sabi dito, by faith, Abraham obeyed. Dahil sa pananampalataya, si Abraham ay sumunod. When he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. Sabi ni Lord, lumabas ka dyan sa bansa mong kinalalagyan, sa Ur, sa Babylonia, sa Iraq yun, at pumunta ka sa lupain na mamanahin mo. Walang title, walang titulong binigay, walang mapang binigay, basta ang sinabi lang, may mamanahin ka, lumakad ka lang. At bahala na ako, paglakad mo, kung anong susunod na gagawin mo. At sabi dito, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung anong address. He went out, not knowing where he was going. Subukan niyo nang yayain kayo ng mga tropa niyo o ng pamilya niyo. Tara, alis tayo. Saan tayo pupunta? Bahala na. Subukan niyo yan? Sasama kayo sa ganun? Ha? Malabo yun. Saan kaya kayo makakarating? Lalo na pag napunta kayo ng Japan, no? Sasakay kayo sa bus. Hindi mo alam kung saan papunta yung bus. Papunta pala na Hiroshima, kaya Nagasaki, di ba? Patay tayo doon. Tatanungin mo yung driver kahit hindi marunong mag-English yun. Gagawa ka ng paraan para malaman mo kung saan pupunta. Or else, makakarating ka sa mga lugar na hindi mo gustong puntahan. Pero dito, si Abraham walang tanong-tanong kay Lord, ano bang address, Lord?
Saan ba ang daan? Maganda ba ang daanan doon? Madali bang puntahan yan, Lord? Walang ganon. Nung sinabi ni Lord, labas, punta ka. Okay, Lord, go. Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo yun? Walang tanong-tanong. Pag sinabi ng Bible, susunod ka lang kahit ayaw mo, kahit hindi mo gusto, hindi yan yung kursunada mo, hindi yun yung dapat sa utak mo. Iba laman ang utak mo at puso mo, pero sabi ni Lord, sumunod ka dyan. Susunod ka? Hello? Pwede nga. Pag sinabi ni Lord, ganito, ito iboto mo, iboboto mo? Ha? Uwe. Sige na, sige na. Pag sinabi ni Lord, ito trabaho mo, bitawan mo. Ito dapat, ito negosyo mo. Pag sinabi ni Lord, hindi pwede sa iyo yan. Unbeliever na jowa, hindi pwedeng ganyan. Susunod ka? Pag sinabi ni Lord, kailangan mag-training ng Bible study, magte-training ka? O dami mong palusot? Attend ka ng Bible study? Yung mga ganun kasimpleng utos, pag di mo nga nasunod yon, ito pa. Tandaan nyo to ha, kung sa maliliit na utos, di mo magawa, paano na yung malaki? Paano mo masasabing may faith ka? Kung yung simpleng pinagagawa ng Biblia ng Diyos, hindi mo magawa. Faith obeyed. Sumunod. Okay? Ngayon, nung pinag-aaralan ko to, may ilang mga bagay-bagay na medyo parang may missing connection. Okay? Kasi pag binasa mo yung Genesis 11, yung tatay niya ni Abraham na si Terah, ang lumabas galing ng Ur. Okay? So pag nagbasa ka ng Bible, para kang nagsosolve ng isang krimen na kailangan mo ng mga pieces of evidence para ipagdugtong-dugtong, pagsamasamahin, para yung ipipresent mong case sa korte ay papasa. Meron talagang kasong ma-establish. So kailangan mo aralin ang buong Bible. So nung inaaral ko to sa Genesis 11, bakit yung tatay niya ang unang lumabas ng Ur? So napunta ako sa Joshua 24. Ayon kay Joshua, okay, sabi sa Joshua 24, 2-3, nung pinalabas na si Abraham doon sa kanyang bayan sa Iraq, sa Mesopotamia, sabi dito, Joshua said to all the people, nung malapit na siyang mamatay, "Thus says the Lord, the God of Israel." Nangusap si Lord, nagbigay ng revelation kay Joshua kung ano yung mga missing element, missing kwento. Sabi niya dito, long ago, your fathers lived beyond the Euphrates. Ito yung Iraq, ito yung Mesopotamia. Okay? Terah, the father of Abraham, ganito po yung genealogy ng Bible. Nagunaw ang buong mundo sa flood. And then natira sino? Si Noah. Ilan anak ni Noah? 3. May asawa, wala. Meron. So 3 times 2, 6. Si Noah may asawa? Siyempre, hindi magkakaroon ng anak, wala asawa yon. So 8 sila. Ngayon yung anak niyan 3, nang natapos na yung flood, galing dito sa 3 ito ang lahi ng lahat ng bansa sa buong mundo. Si Japhet, ito yung mga European hanggang North, hanggang Russia. And ito namang si Ham, ito yung mga African at Asian, yung mga nasa Pacific nakatira hanggang doon sa Latin America, ito yung mga lahi ni Ham, yung mga Incas. And then yung lahi ni Shem, ito yung mga Middle East people, ito yung mga Saudis, ito yung Israel, ito yung mga nandoon. So ito yung lahi niya. So dito kumalat ang lahi ng mga tao galing dito. Ngayon kay Shem, lumitaw yung lahi ni Terah at naging anak niya si Abraham. May 3 siyang anak. Si Haran, si Terah, na si Abraham, si Nahor, at saka si Haran na tatay ni Lot. Okay? So dito, sabi rito, dati, nung unang panahon, nakatira sila sa Euphrates. Si Terah, the father of Abraham and of Nahor, they serve other gods. Hindi sila nagwo-worship kay Yahweh. Hindi sila nagwo-worship kay Jesus o kay Jehovah. Nagwo-worship sila
sa ibang Diyos, yung Diyos ng Babylonia, na kung saan ginunaw ng Diyos yung lumang sibilisasyon dahil dito. Yung mga demonyo nakipag-intermarriage sa mga human, alam niyo yun, may mga Nephilim, may mga higante, at kung sino-sino yung wino-worship nila. So pagkatapos ng flood, ulit na naman. Ulit-ulit. Then, sabi dito ni Lord kay Joshua, "Then I took your father Abraham from beyond the river and led him through all the land of Canaan and made his offspring many. I gave him Isaac." Tingnan niyo yung may guhit. Itong lahing ito, mga ninuno ni Abraham, lalo yung tatay niyang si Terah, idol worshiper. And ayon sa extra biblical mga information na nabasa ko, gumagawa siya ng rebulto. Gumagawa siya ng rebulto dahil nung si Laban na Assyrian, na pangasawa ni Jacob, yung anak niya, forward muna tayo, na pangasawa ni Jacob yung anak ni Laban, at pabalik na siya pauwi sa kanyang kapatid na si Esau, ninakaw nitong kanyang mapapangasawa yung isang rebulto na ang pangalan ay teraphim. Galing dito sa salitang Terah. At ang ibig sabihin ng Terah ay moon god. At ito yung wino-worship sa Ur, kasama si Nimrod, si Semiramis. Ito yung wino-worship, mainly God, yung moon god. Kaya nga, sa Middle East, alam niyo yung symbol nila? Moon at may star. Ito ay wino-worship noon-noon pa. So, ang sabi dito, idol worshiper lahat ito. Pero pinili si Abraham na humiwalay dito. Pero kung titingnan nyo, sabi dito sa Acts 7:2, ito naman, nangusap naman si Lord sa missing element ng kwento kay Stephen bago siya mamatay. Unang-unang martir, pinagbabato ang pasimuno si Saul na naging Pablo. So ang sabi niya dito habang siya pinagbabato at papatayin, "Brothers and sisters," sabi niya dito, "Fathers, hear me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia." Nagpakita na si Lord kay Abraham nung nandun pa siya sa Mesopotamia before he lived in Haran. Okay, bakit ko binigayan? Kasi ganito yung kwento. Sa Genesis 11, nakatira sa Ur, si Terah, si Abraham at kanyang angkan. Yung Ur ay nagwo-worship sa moon god. Pero, suddenly, umalis sila. At ang sabi sa verse 31, si Terah ang promotor, yung tatay. Terah took Abraham, his son, and Lot, the son of Haran, his grandson, and Sarah, his daughter-in-law, his son Abraham's wife. And they went forth together from Ur, from Mesopotamia or Iraq, the Chaldeans, to go into the land of Canaan. So base dito sa Genesis 11, ang promotor ng paglaya sa Ur, papuntang Kanaan, sino? Si Terah, yung tatay. So tanong, siya ba ang kinakausap ng Lord o si Abraham? Sino ba talaga? Sino ba inutusan ni Lord na pumunta ng Kanaan? Si Terah ba o si Abraham? Bakit dito sa verse na to, si Terah ang nagdala kay Abraham papunta sa Kanaan, pero hindi sila natuloy, tumigil sila saan? They came to Haran. Okay? Huwag kayong malito. Yung Haran dito, lugar. Pero yung pangalan ng anak niyang namatay sa verse 28, Haran din. Okay? Haran din. At itong Haran, isa ring lugar sa Turkey ito na nagwo-worship din sa moon god na tinatawag rin nilang Tammuz sa Bible. So nagwo-worship sa Ur, nagwo-worship din sa Haran. Ngayon, pag pinag-aralan mo to, may mga extra biblical mga information na bakit si Terah ang nagpromotor ng pag-alis doon sa Ur. Samantalang si Abraham naman ang kinausap ng Diyos at sumunod. So pag tiningnan mo yung mga information, sabi doon, isang turo, extra biblical pero historical, si Nimrod daw pinag-initan na itong si Abraham. Buhay pa si Nimrod nitong time na to, the mighty hunter, yung nagtayo ng tore
ni Babel, alam niyo yun? Siya yung founder ng Assyria, ng Babylonia. Ang dami niyang syudad na tinayo. At pag kayo manunood ng Ancient Apocalypse, makikita niyo yung pyramid sa Egypt, yung pyramid sa Indonesia, pyramid sa Latin America, parehas yung concept ni Nimrod kumalat sa buong mundo. At yung sibilisasyon na tinayo niya dito sa Middle East, kumalat yan sa buong mundo. Okay? Si Nimrod ang founder ng modern technology ng time na yon at ng mga construction. Siya yung builder, si Nimrod ang builder. Okay? So ngayon, pinag-initan niya si Abraham kasi daw si Abraham naniniwala sa isang Diyos. Sa Babylonia, ang dami nilang Diyos. Dami nilang rebulto. So pinag-initan niya yun yung isang idea, okay, na extra biblical. Yung pangalawa naman, pag pinag-aralan natin to, parang si Terah, dahil ayon din sa kwento, tagagawa to ng rebulto, kaya nga may teraphim. Yung pangalan niya mismo is worshiper siya ng moon god. Ayaw niyang umalis doon sa Ur kasi doon siya kumikita ng malaking pera, mayaman tong angkan nila doon. Kaya lang namatay yung anak, si Haran. And because of lungkot, because of mourning, siguro sinabi ni Abraham sa tatay niya, sabi ni Yahweh, kailangan kong pumunta ng Kanaan. Napilitan siyang umalis. Napilitan siyang umalis, kaso nung nadaan siya sa Turkey, doon sa Haran, isang maliit na town, nag-nostalgic trip na naman siya, pangalan ng anak ko to. Nagdrama na naman itong si Terah at hindi na siya nakaalis doon sa Haran. Na-stock up siya doon. Na sana, lang siya doon, transit lang to. Transient siya doon. Kaya lang, hindi na siya nakaalis at doon na siya namatay. Nung tinitingnan ko to, ang kinakausap ng Diyos, hindi si Terah si Abraham. Kaya lang, ang leader of the band, sino? Si Terah yung tatay Ngayon, kung hindi susunod yung tatay, may struggle kay Abraham at sa tatay niya. Siguro si Lord gumawa ng paraan para yung plano niya kay Abraham ay matupad. Minsan, yung pananampalataya mo, pag may mga hadlang, pati yung hadlang tinatanggal. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang hadlang. Baka maharan ka o kaya matera ka. Biro, tinera si Haran. Naharan ka na, natera ka pa. Tigok. Patay si Haran. Patay si Terah. Kasi parang hadlang to sa buhay ni Abraham . Hindi ko sinasabing lahat na hadlang sa buhay niyo mawawala. Wala akong sinabi. Pero kung nararamdaman yung gano'n, ayusin niyo na. Kaya sabi mo sa katabi, umayos ka, huwag kang hadlang. Baka matera ka. Pag tinera ka ni Lord, yari ka. Dalawa yung namatay . So, pero pagdating sa Haran, yumaman si Terah. Kasi kung siya nga tagagawa ng rebulto, wino-worship si moon god doon sa Ur, ganun din naman sa Haran. So yumaman sila. So pagdating ng verse ng chapter 12, Genesis, wala na si Terah. So the leader of the band, sino na? Si Abraham na. Now the Lord said to Abram, hindi pa Abraham, Abram. Yung pangalan ni Sarah at saka ni Lot, panay konektado sa worship of moon god yan. Sabi dito ni Lord kay Abraham, hindi pa siya Abraham. Go from your country, your kindred, and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Sabi niya, umalis ka na dyan, pagpapalain kita. Pinagpala sila sa Ur, pinagpala din sila sa Haran. Bakit ka pa aalis? Okay naman yung negosyo mo dyan. Bakit mag-iiba ka pa ng karir? Okay na nga . Pinagpapala ka na. Minsan, kaya ka lilipat, aalis, kasi purdoy. Walang kita. Diba? Lugi. Kailangan mo umalis. Ito hindi. Kaya mong iwanan yung kayamanan mo, yung blessing mo, yung business mo, dahil lang sabi ni Lord, mayaman na to galing Ur. Yumaman lalo pagdating ng Haran.
So, Abram went as the Lord had told him. Sumunod dahil sabi ni Lord, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. So, ilang taon din sila nagstay sa Haran? Mga 5. Minimum 5 years. So, therefore, 70 na siya noon. Pero si Terah, mga 200 years eh. Mataas pa yung edad ng mga tao noon. So, umalis siya sa Haran, kung saan yumaman yung tatay niya at yumaman sila. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, anak ni Haran, and all their possessions that they had gathered, and all the people that they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. Mayaman ka na, ang dami mong hayop, ang dami mong ari-arian, dami mong tauhan. Isang batalyon yung company mo na meron kang factory ng mga tupa at kung ano-ano, and then ililipat mo sa ibang bansa. Tapos walang aeroplano to, walang barko. Lakad. Naka-BMW lahat sila. By means of walking. Yun ang ano nila. Kaya nga yung movie na meron ako dati, ang hirap ng biyahe nila, sinalubong nila yung sandstorm, yung mga hayop nila, saan kukuha ng pagkain dahil disyerto yung dinaanan. So imagine mo yung hirap, makasunod ka lang kay Lord. Akala nyo ba, pag pinasunod kayo ni Lord, dumadali buhay? Hello? Siguro yung mga bagong tanggap kay Lord, ang sarap ng buhay nyo, no? Kasi binibaby ni Lord yung mga bagong Christian eh. Pero pag matagal ka na kay Lord, hindi ka na binibaby. Ha? Damulag ka na eh. Anong baby? Para ka maging father of faith, di ka pwedeng bebihin. Hindi pwede yun. Hindi yung pwedeng lelembot-lembot. So itong grupong ito, nagbiyahe. Ito yung biyahe nila. Oh. Tingnan nga natin ito kung gagalaw to. Galing sila doon. Iraq, Ur, Sumer, Babylon. Dito nagtayo ng tore si Nimrod. Winorship nila yung moon god. Si Tammuz, yung anak niya. At dito rin yung history ng mga giants. Gilgamesh. Okay? Si Gilgamesh, siya si Nimrod o anak ni Nimrod. Yung 14 feet ang taas na leader. Ha? Kaya nga pag inaral niyo yung, pinanood niyo sa Netflix yung Ancient Apocalypse, nagtataka sila bakit yung malalaking bato na sa ere ng ganyan nakapatong. Sino nagbuhat niyan? Yung modern engineering, di nga kaya gawin yan eh. So therefore, there is only one conclusion, mga higante nagtayo nito. Perfect stone, perfect cut. So ngayon, galing dyan, bumiyahe ito, malamang si Nimrod ay isang higante rin. So napag-initan daw si Abraham o umalis sila, kung anumang dahilan, yan yung biyahe nila. Ito yung Tigris River, nandyan yung Euphrates. Ito yung Nineveh. Ito yung Turkey, yung Haran, and then Syria, Aleppo. Ayan, andi dito ang Canaan. Ito ang Israel, Amman, Jordan. Ito yung Saudi Arabia. Andito yung Riyadh sa gitna. Andito yung Jeddah. So ito yan, para madali nating maintindihan. Ayan. Iraq, dulo ng Iraq. Tumawid sila ng dulo ng Syria, gumilid sila sa gilid ng Turkey, andyan yung Haran, dumaan sila uli ng Syria, then Lebanon, then Israel. Ilang bansa yan? Ilang bansa? 4. Iraq, Syria, Turkey, Lebanon, pang-5 yung Israel. Mayaman ka na, okay ka na, bigla kang palalakarin ni Lord, bibigyan ka ng BMW, ilang taon kayang lalakarin yan? Hello? At ang sabi dito, by faith, Abraham obeyed. Hindi madali yun. Aalis ka pa, pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam kung ano yung tsura niyan. Yung mga hayop niyo ba dyan, mabubuhay? Yung business mo ba, magsusurvive, magtutuloy? Okay ka na dito? Then palilipatin ka ni Lord? Ikaw, tanungin mo sarili mo, kaya mong sumunod?
Okay ka na eh. Okay na yung bahay mo, maganda naman, negosyo mo, thriving naman, marami kang SUV, dami mong camel, di ba? Oh, dami mong SUV, may mga sedan ka pa, mga donkeys. So, kumpleto ka na eh. Bakit ka pa aalis? Kumpleto ka na. Imagine niyo yan. Nung kami nagpunta ng India, sabi ng mga tao sa amin, okay na kayo rito sa Aklan. May 3 church. Okay naman, nakakabuhay naman ng pamilya yan dahil may libreng bigas. May mga tithes na mga bigas, saka mga isda, gulay. Ba't pupunta pa kayo India? So maraming ganong question. Okay na kayo eh. Bakit pupunta pa kayo? Pag sinabi ni Lord na sumunod ka, sumunod ka. Dahil yung pagpapala mo dito, higit ang pagpapala na makukuha mo pag sumunod ka kay Lord. Sabi dito, faith. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. Number 1, faith obeys. Ang tunay na may faith, sumusunod kahit hindi mo naiintindihan yung sitwasyon o pangyayari o yung utos. Dahil ang sabi dito, he went out without knowing where he was going. So faith doesn't need all the details to obey. Pag pumunta ba kami doon, ganito mangyari? May sahod ba ako? May malaki bang kita doon? Walang ganong usapan pag si Lord ang nag-uusap at ikaw. Ang usapan lang, sumunod ka, period. Tanungin mo yung katabi mo ulit. Kaya mo to? Kaya mo to? Kaya? Walang tanong, walang address, walang assurance na uunlad ka doon, pagpapalain ka doon, wala. Basta ang sinabi lang, sumunod ka, and Abraham obeyed. Naalala niyo itong kantang ito? Itong movie na to? Sa mga bata, alam siguro nila to. So ang sabi dito, I ignore your whisper, which I wish would go away. You're not a voice, you're just ringing in my ear. And if I heard you, which I don't. Naririnig niya yung command. Umalis ka dyan, lumabas ka dyan, pero ayaw niyang pakinggan. Dahil I've spoken for I fear. Takot siya eh. Everyone I've ever loved is here within this wall. Ayokong malis dito. Nandito yung comfort zone ko, nandito pamilya ko, nandito yung business ko, nandito buhay ko. Pilipinas ang aming buhay. Kaya nga until today, na-stress ako pag may nangyayaring di maganda sa Pilipinas. I love the Philippines. Kahit bumabiyahe kami ng ibang bansa. Okay na kami dito sa Pilipinas. Pero nagpunta kami sa India, nag-mission kami doon ng 4 taon. Walang assurance, guarantee na mabubuhay kami, magsusurvive kami. 6 months na buntis surgery rin kay Bethuel. Actually, hindi ko alam kung pwede bumiyahe 6 months. Para ngayon, hindi pwede. Pagdating doon, nawala yung address, hindi namin alam kung saan kami pupunta. To the unknown. Tapos walang marunong magsalita ng English sa South India. So imagine mo yung ganun, may church na kami dito, okay na kami rito eh. Ba't kailangan namin pumunta ron? Ano yan, suicide mission? Totoo lang. Ito ang ginawa ni Abraham is suicide mission to. Kung wala, si Lord. So, itong kwento ng Frozen, kabaligtaran ni Abraham. Ayaw niyang iwan, I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. Tinatawag siya, pero ayaw niyang pakinggan. I've had my adventure, okay na ka rito, meron na akong ginagawang adventure dito, I don't need something new. Bago yan. Hindi ko alam yan. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into, kantahin niyo nga, kalimutan niyo na yata eh, into the unknown. Diba? To the unknown. Hindi mo alam anong mangyayari, bakit ka susunod. And yet, Abraham obeyed. It is more important to know who you are following than to know where you are going. Hindi mahalaga kung saan pupunta, ang mahalaga sino ang nagyaya. Kung ang nagyaya sa iyo walang pera at lagi na lang palibre, tas niyaya ka, biyahe tayo, kabahan ka dyan. Kabahan ka dyan. Pero ang nagyaya sa iyo, tatay mo na mayaman, maraming pera at laging bumabiyahe, huwag kang kabahan, alam niya ginagawa niya. Kung ako kaya magyaya sa inyo, sabihin ko, sagot ko lahat, punta tayong Japan.
Joke lang yun. Bukas na bukas din. Ako makakaalis. Bukas na bukas din. Ewan ko lang kayo. 3 weeks to 3 months ang visa dyan. So, kay Abraham, hindi mahalaga saan pupunta. Ang mahalaga, alam niya kung sino yung sinusundan niya. Kilala niya tang Diyos na to. Susunod lang siya. Pag tama ang sinusundan mo, sigurado tama rin ang patutunguhan mo. Kaya huwag kang sunod ng sunod kung kani-kanino. Sundan mo yung tama. Sundan mo kung sino yung tama. Number 1, siyempre si Lord. When we follow the Lord's lead, we can never be wrong. Kahit hindi mo maintindihan, hindi mo alam kung saan mapapadpad dahil sa pagsunod mo, huwag kang mag-alala, sa dulo nandun si Lord. At si Lord kailanman din nagkakamali. Hindi kanya ilalagay sa maling lugar. So don't be afraid to entrust your unknown future to unknown God. Hindi mo alam ang bukas, pero alam ng Diyos ang bukas at hinanda niya na yung maganda mong bukas. Kaya huwag ka matakot. What is faith? Ito inaral natin ng unang-unang Sunday. Sabi doon sa inaral natin, faith involves a deep-seated trust and confidence in God, even when we face with uncertainty or lack of proof. Hindi mo kailangan ng kumpletong evidence. Hindi mo kailangan ng lahat ng detalye. Ang kailangan mo marinig yung tinig ni Lord at sumunod ka without address, without description, without a map. Wala silang mapa. Faith, in its essence, is a strong belief or trust in God, often without needing or having a concrete proof. Tandaan niyo, ang pananampalataya, hindi kailangan ng kumpletong detalye. He went out not knowing where he was going. Hindi niya alam. Basta sumunod lang siya. Siguraduhin mo lang ang naririnig mo si Lord. Hindi yung tililing sa utak mo. Baka naririnig mo, ikuliglig lang, hindi si Lord. Siguraduhin mo yan. And faith involves trust. Ang trust ay reliance sa karakter ng Diyos, sa ability, sa strength of truth. Ang confidence naman, power. So tingnan nyo, trust, karakter. Confidence, power. Pag ganito ang sitwasyon na hindi mo maintindihan si Lord, when we cannot see the hands, the power of God, moving, pag nagpe-pray ka, walang sagot, walang nangyayari, trust His heart. Maniwala ka, mahal ka ng Diyos. Maniwala ka niya sa kanyang karakter na hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at bukas, lagi siyang mabuti at mabait. Lagi siyang nagmamahal sa iyo. Kahit kadalasan sablay ka. Amen? So, pag hindi mo maintindihan, bakit ganun, wala namang sagot, magtiwala ka, mahal ka ni Lord. Ayusin mo buhay mo. So number 2, bibilisan ko na. Bakit naging father of faith? Una, yung utos na lumabas, ang hirap gawin, sumunod siya. Pangalawa, imposibleng pangako at nakakatawa na siya'y magiging tatay ng lahat ng bansa. So nagpakita ang Diyos, Genesis 12 pa rin. At the age of 75, sabi doon, ibibigay ko sa iyong lahi, sa iyong mga anak. Wala nga siyang anak, itong lugar na to ng Kanaan. Tapos sabi sa 15, tumingin ka sa langit, look toward heaven, and number the stars if you are able to number them. Then he said to him, so shall your offspring be. And he believed the Lord and counted it to him as righteousness. Sabi ni Lord, tingin ka sa langit, bilangin mo yung star. Nahilo si Abraham, tumigil na. Sabi ni Lord, hindi mo kaya, ganyang karami magiging lahi mo. 75 years old. Okay? Laktaw, Genesis 17. 99 years old na siya. Ito tayo, nangungusap si Lord sa atin every Sunday sa preaching. Discipleship. And then nagbabasa ka ng Bible, kung nagbabasa ka araw-araw. Si Lord nakakausap mo, nagsasalita sa iyo araw-araw, every week. Pero dito sa panahon ni Abraham, hindi ganun. Walang Bible, walang discipleship, walang Sunday service. Kung kailan gusto ni Lord mangusap, minsan after 2 years, 3 years, 5 years, from 75 to 90, ilang taon yun? Basta ang tagal, no? Tagal. Pero, minsan lang si Lord nangungusap, minsan lang niya naririnig ang word of God, faith cometh by
hearing and hearing the Word of God, pero ang lupit ng faith, tayo araw-araw. Kung faith cometh by hearing, si Abraham bihirang makarinig, at tayo lagi nakakarinig, sino dapat ang mas mataas ang faith? Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw. Dapat ikaw ang father ni Abraham. Kasi araw-araw nakakarinig ka eh. Di ba? Every week. So, nung 99 years old na, nagpakita uli si Lord sa kanya, at sabi dito, gagawin kitang tatay ng mga bansa. No longer shall your name be called Abram. Abram mean exalted father. But you shall name be Abraham, father of multitudes. So nagpalit na siya ng pangalan. Ang sabi dito, sa 17, at yung asawa mo, si Sarai, ay mabubuntis, magkakaroon ng anak. Ang sabi rito, Abraham fell on his face and laughed and said to himself, shall a child be born to a man who is 100 years old? 100 na siya, ha? Sabi niya, magkakaanak pa ako, tapos si Sarah, 90 years old, baog pa, tawang-tawa si Abraham habang nangungusap si Lord. Kaya ang may laughing in the spirit talaga, totoo yun. Kasi nakakatawa to eh. Dalawang gurang, kurduroy na, baog pa, lolo, lola, nagkaanak. Tawa talaga lahat ng taga-Antipolo niyan, sa Pagray, sa Pransya. Alam mo, si ganun, nagkaroon ng anak. Tatawanan talaga yan. Genesis 21. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. And Sarah said, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh. Lahat na makarinig nito, matatawa talaga. After 25 years ng pangako ni Lord kay Abraham, natupad. Bakit siya tatay ng pananampalataya? Imposible magkaanak ang lolo at lola. Sige nga kayo, makabalita kayo. Dalawa na lang sila sa bahay, iniwan na ng mga anak, lolo at lola. Nabuntis pa si lola. Sige, hindi kayo matawa? Ha? Baka sabihin nyo, si Sarah ba yan? Baka si Abraham yan. Natawa lahat ng nakarinig. Sabi rito. Pero the point is this. 25 years later, lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham natupad. Kaya mong mag-antay ng 25 years? Baog, matanda na, imposible na, yung imposible naging posible. Because to those who believe, nothing is impossible. 25 years. Kaya lang tingnan mo, yung 25 years of waiting, ang pinakamahirap sa lahat, ang mag-antay. Hello? Sa mga walang jowa, ang mag-antay ang pinakamahirap. Sa mga gustong umasenso at nagsisikap, kung kailan sila unlad, yung pagsisikap na yan, habang nag-aantay ka, ang hirap niyan. Yung may sakit, paulit-ulit na sa doktor, tapos walang nangyayari, nag-aantay ka ng himala. Mahirap yan. 25 years, yung pasaway mong asawa, anak, nag-aantay kang magtinuyan, ilang taon na. Mahirap yan. Pero naniniwala ka ba, paglipas ng 12 years, kagaya ng babaeng naagasan, o 25 years, kagaya ni Abraham, pwedeng maghimala si Lord? Naniniwala ka ba? Si Abraham naniniwala. Naniniwala eh. So, yun yung pangalawa. Kaya nakakatawa talaga. Pag ikaw lumakad sa faith, nakakatawa buhay mo. So kami, iniwan namin yung Pilipinas, nagpunta ng India, iniwan yung church sa Aklan. And then, nung nandito naman na kami sa Pilipinas, pinahawakan tong church na to, dyan sa Halang, sa tapat nila Jen. Ang miyembro namin ay mga 15. 10 demonyo, 5 tao. Iyon yung church na to. 10 demonyo, 5 tao yung miyembro namin. Tapos doon kami sa garahe. Nag-church every Sunday. Nasa San Mateo kami nakatira. And then, sabi ko doon kay Pastor Willie, sige, tutulungan namin tong church na to,
Pero aalis kami, papunta kami sa Japan, magmi-mission kami sa Japan. Imagine mo, Mayo yun eh. Mayo napunta kami dito sa Halang. Pagdating ng December, tumawag ang CBN Asia, Asian Center for Mission. Kami yung unang missionary sa India nila, na yung Japan ay nangangailangan ng missionary sa Chiba. Yung nalindol, yung may nuclear, Chiba. Yung church walang pastor kasi na-promote yung pastor sa Tokyo. So kami lang yung gustong padala. Kasi ibang missionary nagbilog, nagtago-tago sa Japan. Alam mo, hindi namin tinanggap. May church na, may kotse pa. Nandun na lahat. Pinagtsagaan namin yung 10 demonyo at 5 tao. Kasi walang sinabi si Lord na go. Pero nagsabi kami kay Pastor Willie na, sige, pero pag pupunta kami sa Japan, iwan namin to. Nung araw na yon na nagpe-pray kami, walang go signal si Lord na iwan namin. At pumunta kami ng Japan, wala talaga. Pero nung iniwan namin yung aklan, papuntang India, may go. Ito ngayon, walang go. So walang go, walang obey. Hindi kami nag-obey. And then may offer sa Australia, nurse siya, buong pamilya, Canada, buong pamilya, kasama kami. Turn down lahat yun kasi walang go signal si Lord. Kahit maganda offer sa'yo, pag hindi nag-go si Lord, wag mong kunin. Pero kahit pangit ang pupuntahan at dadaanan, pero yun ang gusto ni Lord na puntahan mo, pumunta ka, wag kang choosy. Ang pagsunod kay Lord ang importanteng bagay. Good or bad, sumunod ka. Dahil ang sinusundan mo, bad man yung dadaanan mo, ang sinusundan mo, good. God is good all the time. Sumunod kami, hindi kami umalis. Ito ngayon, ang resulta kayo. Kung umalis kami noon, wala kayo. Wala tong church na to. Wala sana to. So ilang taon na kami nandito. Kaya sabi ko nga, pinagtiyagaan namin yung 10 demonyo at 5 tao. Nawala yung demonyo. Lumabas kami kung saan sa kami nag-ikot-ikot hanggang napunta rito sa sinihan na to. Nakakatawa yung ginawa namin. Yung mga kasama namin pastor, atat na atat mapunta ng Japan. Nagtatago, punta ng Amerika. Tapos kami tumatanggi lang. Hindi sa pagyayabang, ang daming offer talaga. Hindi namin tinanggap. Andito kami. So, si Abraham, ganun din, nakakatawa yung mga nangyayari. Pero go lang ng go. Ang sabi dito sa Romans 4:17-22, nasusulat, ginawa kitang tatay ng mga bansa, whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things do not exist. Ang tunay na pananampalataya, kahit patay na, naniniwala kang pwedeng mabuhay. At ang sabi dito, yung mga bagay na wala, pwedeng magkaroon. Wala kang pera? Call. Tawagin mo pera. Sabi dito, calls into existence the things that do not exist. Wala kang jowa? Tawagin mo. Jowa, halika na. Pera, halika na. Business, tagumpay. Tawagin mo, nandyan, wala ka nakikita, faith, hindi ka nakabase sa nakikita, kundi kung ano yung totoo sa invisible realm. So, sabi dito, ito si Abraham, mula sa wala, nagkaroon. At ang sabi rito, bagamat siya'y matanda na, he did not weaken in faith when he considered his body, which was good as dead, since he was about 100 years old. And when he considered the barrenness of Sarah's womb, no unbelief made him waver. Tandaan nyo, yung unbelief laging kakatok sa utak at puso nyo sa pakikipaglaban sa faith. Itong exam, itong testing ni Abraham ay hindi ito pang grade 1, ito ay pang PhD. Hindi lang itong masteral, PhD ito. Pag ikaw leader, pag ikaw mataas na ang faith mo, ang testing mo hindi pipitsugin, hindi pang grade 1, hindi pang preschool, pang PhD, pang masteral. Kaya kung akala nyo wala kaming testing, wala kaming test of faith, isang tangbak. From beginning until today, paulit-ulit, yung faith mo tinetest. Kaya kung sa akala mo, mabigat na yung testing mo, magpastor ka kaya. So, na unbelief made him waver concerning the promise of God. Di siya nagduda. At ang sabi niya rito, he grows strong in his faith, giving glory to God. When it comes to testing of faith, tiwala lang kay Lord. Pag yung mga nangyayari sa paligid mo, napakapangit, tumingin ka kay Lord, maganda siya.
fully convinced that God was able to do what He had promised. Paniwalang-paniwala, convincing si Abraham na yung pangako ng Diyos kaya niyang tuparin. And lastly, yung huling basihan kung bakit siya naging tatay ng pananampalataya. Yung pangako ng Diyos na anak na imposibleng mabigay, na ibigay, pero mukhang babawiin naman. Sabi dito, Matthew 6:21, yung laman ng puso mo, yung treasure mo, yun yung laman ng puso mo. Yun yung mahalaga sa'yo. Yun yung sentro ng buhay mo. Kay Abraham, ang sentro ng buhay, yung anak niyang si Isaac. Ang tagal niyang inintay ito, 25 years, imposible, himala, miracle child to. Then suddenly, sabi ni Lord, i-offer mo yan sa altar. Akyat ka doon sa bundok at ibigay mo siya sa akin. At ang ginawa dito, sabi rito sa verse 22, verse 1 to 3 ng Genesis 22, God tested Abraham. Take your son, your only son, Isaac, to the land that I will show you. Itong Mount Moriah, ito ngayon yung nakatayo yung templo sa Jerusalem. Dito rin sa area na to pinatay si Jesus Christ. Kung saan inalay si Isaac, the only begotten son ni Abraham, sabi dito, by faith Abraham when he was tested, offer up Isaac. Sabi dito, Isaac, your seed shall be called, in concluding that God was able to raise him even from the dead. So ito yung nag-iisa, pangako, himala, pero mukhang binabawi pa ni Lord. Anong ginawa ni Abraham? Nakipag-bargain kay Lord, nakipag-away kay Lord. Sobra ka naman, Lord. Ang tagal ko nagantay, binigyan mo ako, babawiin mo rin lang. Sana hindi mo na lang ako binigyan. Sana nagdrama siyang ganun, no? May mga ganun nagdadrama. Akala ko siya na, tapos binawi mo pa. Actually, hindi naman binigay ni Lord yan. Ginusto mo lang kunin yan eh. Tapos ngayon, iyak-iyak ka. Eto, binigay ni Lord. Biglang babawiin. Kung ikaw si Abraham, anong gagawin mo? Ikaw, ang gagawin mo? Bibigay-bigay ka? Tapos babawiin mo lang naman. Pinatikim mo lang, tapos binawi mo rin. Hindi nga ako nabusog. Kung ikaw yun, anong gagawin mo? Tutuloy ka pa o ayawan na? Ha? Nag-business ka, biglang na-bankrupt. Nagka-jowa ka nga, tagal mo nagantay, nawala pa, inagaw pa ng kaibigan mo. Paano na? Akala ko kaibigan tayo, hindi pala. So paano na to? Alam nyo, lahat ng tunay na pananampalataya kailangang subukin. During the testing, during the problems, during the situation na hindi masasaya at hindi magaganda, hindi ka nagkakaroon ng faith during that time. Tinitest ni Lord kung matibay ang faith mo. Kung meron ka talagang faith. Sabi dito, count it all joy. Mga kapatid, pag dumadaan kayo sa trials na iba-ibang klase, sabay-sabay paminsan, the testing of your faith produces steadfastness. Blessed is the man who remains steadfast under trial. So paulit-ulit dito, pati kay Peter, yung faith ang tinitest para malaman kung may tunay kang faith. Kung may faith ka talaga, kailangan subukin ka. At ang pagsubok ay mahirap at mabigat. Depende sa antas ng iyong pananampalataya. Pag maliit ang faith mo, maliit ang testing. Pag malaki ang faith mo, malaking testing. Pag ipopromote ka ni Lord sa higher level, matindihan ang testing dito. Ngayon, anong gusto mong test? Pang grade 1 o pang PhD? High school lang muna. High school lang muna. Depende sa laki ng faith mo, yung laki ng testing mo. At depende rin sa laki ng testing at ng faith mo, yung laki ng blessing mo. Sino gusto malaki blessing? Malaking testing. Malaking testing. Testing will prove if what you have is faith or faith. Weak or strong faith, big or small faith. Kung gusto mo ng malaking blessing, kailangan mo ng malaking faith. At para malaman kung meron kang malaking faith, malaking testing. Are you ready for testing? O are you ready for blessing? Bago blessing, testing muna.
Tayo tayong lahat. Wala tayong choice. Part ito ng process. Part ito ng package. Hindi pwedeng panay blessing na walang testing. Laging magkasama yung dalawa. Wala na tayong magagawa dyan. Hindi ka pwedeng bumili ng rosas na walang tinik. Laging kasama yung tinik dyan. Hindi ka pwedeng kumain ng chicken na laging boneless, lalo na galing sa farm. Wala kayong makukuha chicken galing sa farm na boneless agad. Wala kayong mahuhuling bangus na galing sa fish pan na wala agad buto o walang tinik. Kasama yun. Tinatanggal lang ngayon. So ganun din ang blessing natin, may testing. Ngayon, para ka magtagumpay, you need to prove you have faith. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kailangan mong sumunod even without knowing where you're going. At kung ano man yung hinihingi ni Lord na ilagay mo sa altar, tigilan mo, ibigay mo kay Lord, ibigay mo. Amen? Sino po dito yung first timer natin? Meron po ba? May mga bisita po ba tayo? Taas nga ang kamay, wagayway po. Wagayway. Kung meron pong mga ngayon lang naka-attend, pwede po kayo bumaba dito. Ipagpipray ko lang kayo. Tapos na tayo. Kung may mga nag-invite, samahan niyo po sila. Kung wala naman yung mga ushers natin, dalhin nyo na rin yung mga gamit nyo kasi diretso na tayo labas mamaya. Sige po, meron po. Punta po kayo dito. Alam nyo, hindi madali na dumadaan sa exam. Hindi madali na dumadaan sa testing, sa pagsubok. Parang pag nag-a-apply ka ng trabaho, hindi madaling ini-interview ka. Hindi madaling ginigisa ka ng mga interviewer, ng mga, sino ba yung nag-interview sa mga work? Yung mga HR, di ba? Hindi madali kasi para kang pinipiga. Inaalam yung mga kung ano-anong mga dapat alamin sa'yo, yung mga question na ganon. So, hindi easy yung ini-interview ka para pumasa. Hindi rin easy yung dumadaan ka sa antitinding pagsubok ng buhay. Hindi to madali. Hindi ko sinasabing madali ito. Pero pag ikaw napatunayan naman na merong faith, sa testing na yon lilitaw kung may faith ka o wala. Ngayon, kami, marami ring time na yung pasang-awa lang. Okay? Minsan nga hindi talaga pumapasa eh. Akala nyo, pastor na kami, madali na sa amin to. Hindi to madali. Mahirap to. Mahirap to para sa lahat. Kahit kami nahihirapan. Minsan ako, pag bumagsak, isang araw bagsak, Lord, sana ngayong araw na to makapasa naman ako. Minsan papasa naman ako, pasang-awa lang. Pero ang mahalaga, nag-i-improve tayo everyday. Natututo tayo everyday na yung faith natin kay Lord sa kanyang karakter na hindi man natin maintindihan saan tayo pupunta, bakit ganito. Basta tiwala lang si Lord, hindi tayo iiwan sa ere. Kung may nang iwan sa'yo sa ere, si Lord din niya gagawin yan. Okay? So, hindi tayo pababayaan ni Lord. Pag dumating yung testing na yan, napatunayan, may faith ka, good for you, good for us. Pero kung napatunayan, wala. So, strive hard na magkaroon ka ng faith talaga. Read the Bible. Read the Bible. Pray. Dahil pag tumaas yung faith mo, yun yung currency of heaven eh. Pag marami kang faith, marami kang hinihingi, marami kang gustong mangyari, sa langit galing lahat yun. Pag binayad mo yung faith mo, nakakakuha ka ng mga blessing sa langit, pwede mong dalhin dito sa lupa. We need more faith. We need big faith. Kaya minsan, padadaanin tayo sa mahihirap na sitwasyon para ma-discover ang liit ng faith mo. You need to improve. Okay? And faith begins pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na faith kung wala si Lord. Kasi siya yung una eh. Siya yung first step kay Jesus lahat. Kaya dun sa ating mga bisita ngayon, pag tinanggap nyo si Jesus sa puso nyo bilang Lord and Savior, doon nagsisimula yung faith. Because sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ or the word of God. So pag tinanggap nyo si Jesus, doon ang simula. Then every day, palaki ng palaki ng palaki ng palaki yan. Ang problema sa buhay, hindi nawawala.
Pag wala ka kay Lord, may problema ka na, may laban ka na, may struggle ka na, kaya lang wala kang kakampi. Pero pag tinanggap mo si Jesus, may laban pa rin, may problema pa rin, pero this time may kakampi ka na. At may puhunan ka ng tinatawag na faith. So we will pray, tanggapin natin si Jesus sa puso natin. Lahat po tayo, lalo yung mga bisita natin dito sa harapan, pwede tayong lahat yumuko, pumikit. At taas natin yung isang kamay natin sa Diyos as we pray. Sumunod kayo sa panalangin sasabihin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan, at wala akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, patawarin, linisin, at ayusin. Sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo, at sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Patuloy tayo nakayukot, nakapikit. Lord, salamat po sa buhay ng bawat taong lumapit dito sa harapan na naging anak mo na. I pray, Lord, sa lahat ng kanilang napakinggan at narinig kanina, it will give them inspiration and challenge na lumakad na kasama ka, na magkaroon ng pananampalataya, na lumakad kami, lahat kami na nandirito, that we will walk by faith daily. Dahil as we walk by faith, lalo kami nasasanay, lalong tumitibay ang aming faith walk, lumalaki ang aming pananampalataya as we hear your word, listen to your word. At yung example ni Abraham, Panginoon, na kahit imposible na magkaanak, yung imposible naging posible. At yung faith ni Abraham na sumunod sa'yo, kahit hindi niya na iintindihan, kahit sa utak niya siguro paano, maraming question, pero hindi siya nagpadala sa question, sumunod siya buong puso sa pangako mong lupain na hindi niya alam kung saan yun. At yung pangatlo, Lord, yung pinakamahalaga sa kanya, hiningi mo. Hiningi mo yung binigay mo rin naman. At si Abraham sumunod. At sa dulo, hindi mo kinuha yung hiningi mo dahil tinesting mo lang siya. Lahat kami, Panginoon, tinetest mo ang aming pananampalataya. Nawa, O Diyos, this week as you test us, Lord, so that we can receive more blessing, hayaan mo, pumasa kaming lahat. Pumasa kami sa mga testing na to at yung faith namin ma-prove talaga na tunay at palakihin mo pa ng palakihin. Dahil ang laki ng aming pagpapala nakabase sa laki ng aming pananampalataya. Kaya bless us this whole week. And Lord, bless every one of us. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.